Bubuksan na po ngayong Mayo ang bidding ng LRT-1 Cavite Extension na di natuloy nung nakaraang taon. At lain ng proyekto na dugtungan ng kasalukuyang LRT Line 1 hanggang Bacoor, Cavite. Ano kaya ang reaksyon ng mga commuter? May live report si Bon Aquino. Bon. Yes, Igan, isa nga sa mga tinitingnang solusyon ng gobyerno para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila ay ang pagtatayo ng mass transport facility para mabawasan ang dami ng mga sasakyan sa kalsada. Tulad na lang ng plano ng gobyerno na dugtungan ang kasalukuyang LRT-1 mula Pasay hanggang Bacoor, Cavite. Araw-araw 500,000 tao ang sumasakay ng LRT-1 na bumabiyahe mula Baclaran sa Pasay City hanggang sa Roosevelt sa Quezon City. Marami ang umaasa sa tren dahil bukod sa mura, mas mabilis din ito kumpara sa bus na kailangang sumuong sa napakabigat na trapiko sa Metro Manila. Dahil dito, plano ng Department of Transportation and Communications o DOTC na palawakin ang serbisyo ng LRT-1. Katuwang ang pribadong sektor, balak dugtungan ng mahigit 10 kilometro ang rilas ng LRT hanggang Bacoor, Cavite. Pag nangyari na ito, ang mahigit 20 kilometrong LRT-1, magiging mahigit 32 kilometro na. Sa May 28 nakatakdang buksan ang bidding para sa proyekto na nagkakahalaga ng halos 70 bilyong piso. Dahil ang proyekto ay public-private partnership, 5 bilyon lamang ang sasagutin dito ng gobyerno. Ang mananalong bidder ang mamumuhunan sa natitirang halaga ng konstruksyon. Noong una, 6 na bilyon sana ang subsidy o sasagutin ng gobyerno. Ibinaba ito sa 5 bilyong piso noong Pebrero. Dahil sagot na ng gobyerno ang pagbili ng lupang patatayuan ng proyekto at relokasyon ng mga maapektuhang residente, tinatayang 900 milyong piso ang gagastusin ng gobyerno para rito. Ang ilang suki ng LRT-1 pabor sa extension project dahil laking tipid at ginhawa raw ito sa kanila. Maganda, magaling. Siyempre, mas mabilis na yung biyahe. Makakatulong din sa mga tao sa mga, sa sakay ng LRT. Mas maganda po kasi mas makakonsume po ng oras para sa mga tao, at least mas mapadali po yung medyo mababawasan po yung traffic sa daan. Igan, tinataya nga 4 na milyong taong nakatira sa katimugang bahagi ng Metro Manila at Southern Tagalog ang inaasahang masaserbisyuhan ng LRT-1 Cavite Extension. At sentimiento nga nung karamihan ng mga commuters, bukod daw sa karagdagang pasilidad ay sana naman daw ay matugunan din yung maraming problema ng LRT at MRT. Igan? Maraming salamat, Bon Aquino.